Sa pagpapatuloy, si Minghi ay bumalik na sa Nando Institute. Marami na siyang pinagdaanan at masaya siyang makabalik sa tahimik niyang buhay sa paaralan. Ang araw ni Minghi ay nagsisimula sa isang pagtakbo sa umaga, at dumadalaw siya sa klase tuwing umaga upang matuto mula sa mga guro, habang sa hapon naman ay nakikipaglaban siya sa Formation Spider, para sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Sa gabi, nagsasagawa siya ng sariling pag-aaral. Ang araw-araw ni Minghi sa Nando Institute ay naging pare-pareho ang takbo. Isang araw, sa klase ni Minghi, ipinaalam ni Professor Fing sa mga estudyante na karamihan sa mga calamity fragments ay naglalabas ng radiation. Sinabi ni Professor Fing na ang mga calamity fragments ay maaaring magbago ng istruktura ng ilang materyales. Kumuha siya ng isang ordinaryong kristal na tinatawag na black rock, at ipinaliwanag na kung ito ay malalantad sa radiation ng calamity fragments, ito ay magiging isang bihirang kristal sa maikling panahon, at ang tibay nito ay malalampasan pa ang bakal. Habang nagpapaliwanag si Professor Fing, nag-vibrate ang telepono ni Minghi. Nakareceive siya ng 2 mensahe na nagsasabing ang life drop na transaksyon ay naibenta sa halagang 3 milyon. Ang komisyon ay 5% at nakatanggap siya ng deposito na $2,850,000. Hindi makapaniwala si Minghi na yumaman siya bigla. Habang nakatingin siya sa kanyang telepono, napako siya sa gulat. Tinanong ni Professor Fing kung mayroong bang strength-type superhuman sa klase nila na maaaring magpakita ng demonstrasyon. Inirekomenda ni Fang Nianrong si Minghi na isang fist-type superhuman. Inanyayahan ni Professor Fing si Minghi na magpakita. Bagamat nakaramdam ng pagkamahiyain si Minghi, tumayo siya habang pumalakpak ang kanyang mga kaklase. Inabot ni Professor Fing ang kristal kay Minghi, at sinabi sa kanya na gamitin ang buong lakas niya upang durugan ang mutated crystal. Tinanong ni Minghi kung seryoso ba ang sinabi ni Professor Fing, at ito'y kinumpirma niya. Sinimulan ni Minghi na durugan ang kristal. Habang ito'y kanyang ginagawa, ipinaliwanag ni Professor Fing na ang 79% ng klase ay hindi makakagawa ng bakas sa kristal na ito. Ngunit, sa gulat ng lahat, nadurog ni Minghi ang kristal. Tumayo ang mga estudyante ng hindi namamalayan, nakabuka ang mga bibig sa pagkabigla. Ipinaliwanag ni Professor Fing na ang mga materyales na kontaminado sa radiation ng calamity fragments ay nagbabago ng istruktura at nagiging mutated crystal-like material. Nang binalingan ni Professor Fing ang kristal, nagulat siya nang makita itong durog na durog. Galit at pagkagulat ang naramdaman ni Professor Fing. Tinanong niya si Minghi kung ano ang ginawa nito, at sumagot si Minghi na ginawa lang niya ang sinabi niya, na gamitin ang buong lakas. Inakala ni Professor Fing na si Minghi ay isang nakatatandang estudyante na sumingit sa klase, ngunit kinumpirma ni Fang Nianrong na si Minghi ay talagang bahagi ng klase nila. Ang mga babaeng kaklase ni Minghi ay nagpuri sa kanya, habang si Li Jin ay mukhang nagseselos at nagdududa na baka may depekto ang kristal. Habang inilalagay ni Minghi ang durog na kristal sa kahon, sinabi ni Professor Fing na dapat mas mataas na uri ng kristal ang kanyang dinala. Nilinaw niya ang kanyang boses at ipinagpatuloy ang kanyang lektura. Ipinaalala sa klase na ang mga kristal na iyon ay mahalagang materyales at dapat nilang kolektahin kapag nakakita sila ng mga ito. Sa huli, napansin ni Minghi na ang mga piraso ng mutated crystal ay parang na-absorb ng kanyang mystic fist. Naguluhan siya kung paano nakaapekto ang kristal sa kanyang kakayahan. Nang tumunog ang kampanilya, tinapos na ni Professor Fing ang klase. Habang lumalabas ang mga estudyante, pinag-uusapan nila kung saan pupunta at kung gaano kagaling si Minghi. Lumapit si Minghi kay Professor Fing upang magtanong tungkol sa mutated crystal. Ipinakita niya ang kanyang kanang braso kay Professor Fing at sinabi na nagkaroon ng engravings reaction nang mahawakan niya ang kristal. Tinanong ni Professor Fing kung ano ang kanyang talento, at sinabi ni Minghi na ang kanyang talento ay Mystic Fist, na maaaring mag-absorb ng mga medium at ilabas ang kaugnay nitong katangian gamit ang Spirit Fist. Naunawaan ni Professor Fing at sinabi na natural lamang na magkaroon ng reaksyon. Sinabi ni Minghi na parang imposible ito dahil inakala niyang hindi dapat ganoon kalakas ang reaksyon ng isang maliit na bato sa kanyang braso.
Ipinaliwanag muli ni Professor Fing na ang isang bato na sumailalim sa radiation at naka-absorb ng mga element sa paligid ay nagiging kristal na masiksik ng maraming beses kaysa isang karaniwang bato. Ang dami ng materyales sa loob nito ay katumbas ng isang maliit na minahan. Tinanong ni Minghi kung ang ibig bang sabihin ni Professor Fing ay konektado ang Mystic Feast sa density ng medium at hindi sa dami nito. Inimbitahan ni Professor Fing si Minghi sa kanyang laboratorio upang magsagawa ng eksperimento gamit ang mas mataas na uri ng mutated crystals. Tinanong ni Minghi kung nakakaabala ba siya dahil tapos na ang klase. Sumagot si Professor Fing na siya pa rin ang guro ni Minghi kahit sa labas ng paaralan at tungkulin niyang sagutin ang mga tanong ng kanyang mga estudyante. Taos-pusong nagpasalamat si Minghi kay Professor Fing. Pumasok sina Minghi at Professor Fing sa Level 2 Grade 3 Laboratory, kung saan puno ng mga glass container na naglalaman ng iba't ibang bihira at mapanganib na materyales. May mga test tube na may likido at iba't ibang klase ng bato. Pagpasok pa lang ni Minghi, nagsimula ng mag-absorb ang kanyang Mystic Fist ng maraming uri ng medium. Hindi alam ni Minghi kung paano aalisin ang mga ito, kaya tumingin lamang siya sa kanyang braso. Binigyan siya ni Professor Fing ng insulated gloves, at inutusan siyang isuot ito. Habang sinusuot ni Minghi ang guantes, tinanong siya ni Professor Fing kung ang grado ng kanyang talento ay Red Sovereign Grade ba. Nag-usisa si Minghi kung paano nalaman iyon ni Professor Fing, at sinabi nitong matalas ang kanyang mga mata, kaya nga nagtuturo siya sa mga superhuman sa Nando Institute. Namangha si Minghi at sinabi ni Professor Fing na halatang malayo pa siya sa pagmaster ng kanyang kakayahan. Ipinaliwanag nito na napansin niyang naapektuhan ang braso ni Minghi ng mga kristal sa paligid kahit hindi pa niya hinahawakan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Minghi na bago pa lamang niya nakamit ang kanyang superpower, kaya't hiniling niya kay Professor Fing na turuan siya. Inayos ni Professor Fing ang kanyang salamin at nag-isip ng seryoso. Sinabi niya kay Minghi na ang kanyang Mystic Fist ay nag-a-absorb ng isang substance upang makapaglabas ng kaparehong epekto, kaya't kapag kailangan niya ng substance, kailangang hawakan lamang niya ito. Inakala ni Minghi na kailangang hawakan niya ang medium gamit ang kanyang kamay para ma-absorb ito, ngunit napatunayang mali ito nang mag-react ang kanyang braso sa laboratorio. Naisip ni Minghi na mas mataas na konsentrasyon ng medium ang nagdudulot ng mas malakas na reaksyon. Sinabi ni Professor Fing na habang patuloy na nag-a-absorb si Minghi ng isang medium, mas nagiging dalisay at mas malakas ang kapangyarihan niyang mailalabas. Ipinaliwanag ni Professor Fing na kailangang matutunan ni Minghi ang pagtanggi sa pag-absorb ng medium. Naguluhan si Minghi. Hiniling ni Professor Fing na alisin ang kanyang gloves upang subukan ang pag-absorb ng frost crystal habang tinatanggihan ang ibang medium. Pinayuhan siya na huwag direktang hawakan ang kristal habang inaabsorb. Sinubukan ni Minghi, ngunit marami pa ring ibang medium ang naabsorb ng kanyang kamay. Napasigaw si Minghi sa gulat, at kinumpirma ni Professor Fing na hindi pa talaga na-master ni Minghi ang kanyang talento. Ipinaliwanag ni Professor Fing na hindi maaasahan ang estilo ni Minghi na kailangang hawakan ang medium. Kapag malayo siya sa medium, wala siyang magagawa, at madaling mababasa ng kalaban ang kanyang kakayahan. Naisip ni Minghi na may mga pagkakataon ngang wala siyang medium na magamit, na malaking problema para sa kanya. Inutusan ni Professor Fing si Minghi na hawakan ang frost crystal upang makita ang reaksyon nito. Bago pa man niya ito mahawakan, nagsimula nang mag-absorb ang kanyang kamay. Nang mahawakan niya ito, ang ibang mediums ay naalis, at natakpan ng yelo ang kanyang kamay. Pinahinto siya ni Professor Fing sa pag-absorb at tiningnan ang kanyang braso. Pagkatapos, inimbitahan niya si Minghi sa testing grounds upang magsagawa ng ilang suntok. Ang testing ground ay isang gulo, mga lalagyan na tila itinapon kung saan-saan at maraming debris mula sa mga nakaraang pagsubok. Sinabi ni Professor Fing kay Minghi na huwag mag-alala tungkol dito. Inutusan niya si Minghi na magbigay ng isang suntok sa arena gamit ang buong lakas nito. Tumango si Minghi at naghanda sa kanyang posisyon, ang kaliwang paa ay pasulong, at iniangat niya ang kanang braso habang kinokolekta ang kapangyarihan ng frost crystal. Isinagawa ni Minghi ang kanyang Roaring Ice Fist, na lumikha ng isang haliging yelo na winasak ang lahat sa daraanan nito. Nang lumipas ang hangin at nawala ang alikabok,
nakita nilang wasak ang lugar mula sa kinatatayuan ni Minghi hanggang sa arena, wala na ang semento at iniwan itong hukay. Nanlaki ang mga mata ni Minghi sa gulat. Maging si Professor Fing ay nagulat sa pagiging abnormal ng kakayahan ni Minghi. Masiglang sinabi ni Minghi na iyon ang unang pagkakataon na nagamit niya ang ganoon kalakas na Spirit Fist. Sinabi ni Professor Fing na iyon ay solidong ebidensya na ang kapangyarihan ni Minghi ay konektado sa konsentrasyon ng medium. Ang kristal na ginamit sa klase ay isang maliit na flicker-grade metamorphic crystal, habang ang frost crystal na ginamit ni Minghi ay isang dazzling-grade metamorphic crystal. Namangha si Minghi nang malaman niyang ang isang maliit na kristal ay maihahalin tulad sa isang minahan. Dahil sa frost crystal, naisip niyang hindi siya matatalo. Tumawa si Professor Fing at sinabing ang mga frost crystal ay hindi parang repolyo na basta na lang mapupulot kahit saan. Tinanong ni Minghi kung may ganoong klase ng kristal ba na nabibili. Ipinaalam ni Professor Fing na may mga mababang antas na nabibili pero bihira. Ang mga mataas na antas naman ay napakahirap matagpuan sa merkado. Karamihan sa mga may-ari ay itinatago ang mga ito bilang bihirang yaman. Ang kahangahangang frost crystal na ginagamit sa Nando Institute ay donasyon ng isang social organization. Ibinahagi ni Minghi ang kanyang ideya na maghanda ng mga isomorphic medium sa kanyang katawan para, sa panahon ng labanan, maaari niyang durugan ang mga ito at agad na ma-absorb upang makapaglabas ng mas malalakas na Spirit Fist. Sumang-ayon si Professor Fing na sa tulong ng mga panlabas na kagamitan, maaaring lubos na mapalakas ang lakas ni Minghi. Ngunit sinabi rin niya na may problema sa plano ni Minghi. Tinanong ni Minghi kung ano ang problema, at pinabagsak siya ng sagot ni Professor Fing, mahal ang mga isomorphic mediums. Tinanong ni Professor Fing kung marami bang pera si Minghi. Sinabi niya na ang dazzling grade frost crystal ay walang katumbas na halaga, at kahit ang flicker grade ay ilang beses na mas mahal kaysa sa mga diamante. Naiyak si Minghi nang mapagtanto niyang hindi pa rin siya mayaman para makabili ng ganoong kagamitan. Tinapik ni Professor Fing ang kanyang balikat at sinabing kahit mahirap siya, maaari pa rin siyang bumili ng isa o dalawa para sa emergencies. Naiisip ni Minghi na ang mahihirap ay kailangang umasa sa pagsusumikap, habang ang mayayaman ay may teknolohiya. Sinabi ni Professor Fing na magsimula siya sa pagpapabuti ng kanyang perception. Hinangaan niya ang mahusay na kakayahan ni Minghi at sinabing kung magagamit ng tama, lahat ng bagay sa paligid ni Minghi ay maaaring gawing lakas at makapangyarihang sandata. Tinanong ni Minghi kung anong perception ang tinutukoy ni Professor Fing. Ipinaliwanag ng propesor na kailangang matutunan ni Minghi na makinig, makaamoy, at maramdaman gamit ang kanyang balat ang lahat ng elemento sa hangin. Sinabi niyang masyado pang umaasa si Minghi sa kanyang paningin, pero limitado lamang ang nakikita ng mata. Halimbawa, ang balat ay maaaring makaramdam ng temperatura, ang ilong ay makakaamoy ng alikabok sa hangin, at ang tenga ay makaririnig ng tunog ng umaagos na tubig. Ipinaliwanag ni Professor Fing na kailangang masanay si Minghi sa paggamit ng 5 pandama at bigyang pansin ang maliliit ngunit espesyal na bagay. Tinanong ni Minghi kung dapat ba siyang magsimula sa pag-practice ng pag-perceive ng nakapikit. Pumasok si Professor Fing sa kanyang laboratorio at kumuha ng ilang isomorphic crystals. Ibinigay niya ang isang garapon na naglalaman ng mga dim grade, flicker grade, bright grade, at dazzling grade crystals. Sinabi niya kay Minghi na subukang tukuyin ang mga ito. Sinabi ni Minghi na lahat ng kristal ay magkahawig. Ipinaliwanag ni Professor Fing na iyon ang dahilan kung bakit kailangang sanayin ni Minghi ang kanyang perception. Kapag na-practice ito, magagamit ito ni Minghi sa iba't ibang kapaligiran at matutukoy agad kung aling mga medium ang mas kapaki-pakinabang para sa kanya. Sinabi ni Minghi na nauunawaan niya at nais niyang gawing sandata ang lahat ng bagay sa paligid niya. Ipinaalala ni Professor Fing na ang perception ang unang kailangang eye practice, at ang pangalawa ay ang absorptions. Nilinaw niya na ang absorptions ay hindi lamang sa pamamagitan ng paghawak, kundi maging mula sa mga medium na ilang metro, daang metro, o kahit ilang kilometro ang layo. Nahirapan si Minghi maniwala na maaari niyang ma-absorb ang mga medium mula sa ganoong kalayuan. Sinabi ni Professor Fing na huwag maliitin ang sarili at huwag baliwalain ang kanyang Red Sovereign grade na talento. Isang araw, posible pang ma-absorb ni Minghi ang kidlat.
Napagpasyahan ni Minghi na magsikap ng mas mabuti. Ayaw niyang manatiling mahina at walang kakayahan, lalo na sa mga panahong hindi niya nailigtas ang mga mahal niya sa buhay. Alam niyang hindi pa siya sapat na malakas, ngunit buo ang kumpiyansa niyang balang araw ay magiging makapangyarihan siya. Sa bubong ng dormitoryo, nakaupo si Minghi sa sahig na nakapikit ang mga mata, at nasa harap niya ang mga mutated crystals. Hindi pa rin niya maramdaman ang pagkakaiba ng mga ito at alam niyang hindi pa siya sapat na nagko-concentrate. Pinalalim niya ang kanyang focus hanggang sa maramdaman niyang may isang kristal na mas maliwanag kaysa sa iba. Nang mas malinaw niyang makita ang pagkakaiba ng liwanag ng mga kristal, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa wakas, natutunan na niyang kilalanin ang pagkakaiba sa antas ng mutated crystals. Nang tingnan niya ang mga ito, madali na niyang ma-identify ang kanilang mga grado, isang bagay na hindi niya magawa dati. Tumayo si Minghi, muling pumikit, at sinubukang maramdaman ang mga medium sa paligid. Napansin niyang hindi gaanong maangin, at kung iaabsorb niya ang hangin, magiging katumbas lang ito ng dim grade na hindi magbibigay ng masyadong lakas. Sinubukan niyang palawakin ang saklaw ng kanyang perception para maghanap ng mas malakas na medium. Nagsimula siyang maramdaman ang mga hugis at estruktura na mas malayo sa kanya at napansin na ang hangin mula sa isang direksyon ay basa-basa. Napag-alaman niyang may lawas sa direksyong iyon at pinalawak niya ang kanyang perception upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Minghi ang lawa at naisip na kung iaabsorb niya ang lahat ng ito, magiging katumbas ito ng bright grade. Gayunpaman, hinaranggan siya nang sinubukan niyang i-absorb ang tubig sa lawa. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin mula sa bubong, masaya dahil sa kumpirmasyong gumagana ang itinuro sa kanya ni Professor Fing. Sa hinaharap, hindi na niya kailangang maghanap ng medium na maa-absorb sa harap niya. Sa harap ng dormitoryo ni Minghi, kumakaway si Jiang Yu at tinawag siya. Tinanong ni Minghi kung bakit siya pumunta doon, at sinabi ni Jiang Yu na dinala niya ang mga bagay na kailangan ni Minghi. Tumalon si Minghi mula sa bubong at lumapag sa harapan ni Jiang Yu. Sina Zhang Yuan at Wang Jia, na nasa malapit, ay hindi matanggap na may isa na namang magandang babae ang pumunta kay Minghi. Naiinggit sila dahil kahit na mayroon na si Minghi na si Lu Chen, tila nakakahanap pa rin siya ng iba pang magagandang babae. Ang dalawa niyang selosong roommate na parehong single ay hindi maiwasang maiyak. Ibinigay ni Jiang Yu kay Minghi ang isang mataas na kalidad na Stardust liquid. Sinabi niyang nakuha niya ito mula sa isang nagbebenta na nagmamadaling makahanap ng pera at ayaw sumali sa auction para maibenta ito. Binili ni Jiang Yu ang Stardust liquid sa halagang 850,000 yuan, ang presyo na itinakda ng nagbebenta. Nagpasalamat si Minghi kay Jiang Yu, at sinabi naman niya na tungkulin lang niya iyon. Ibinahagi rin ni Jiang Yu na hindi niya inaasahan na ang isang tulad ni Minghi ay mag-aaral sa isang paaralan para sa mga superhuman. Nang ibigay ni Minghi ang address, inakala niyang mali ang pagkakabasa niya. Hiniling ni Minghi kay Jiang Yu na huwag ipaalam ito sa iba dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaklase ang tungkol sa kanya. Sumang-ayon si Jiang Yu at sinabing prioridad nila ang privacy ng kanilang mga kliyente. Tinanong niya si Minghi kung may iba pa siyang kailangan, at kinuha ni Minghi ang pagkakataon na humingi ng tulong sa paghahanap ng mga kristal na may katangian ng apoy, yelo, batu, tansu, at bakal dahil gusto niyang bumili ng ilan. Pinakiusapan din niya si Jiang Yu na ipaalam sa kanya kung mayroong mga quests, bounties, at iba pa sa Hunter's Hall. Sinabi ni Jiang Yu na tiyak na tutulungan niya si Minghi sa mga iyon. Excited si Minghi na inumin ang mataas na kalidad na Stardust liquid upang palakasin ang kanyang pisikal na lakas at ma-upgrade sa Sunblaze grade, na magiging isang malaking hakbang para sa kanya. Pumunta siya sa kagubatan, umupo sa lupa, at nagdesisyon na inumin ang Stardust liquid nang walang makakakita sa kanya. Ininom ni Minghi ang Stardust liquid nang direkta mula sa lalagyan nito, mukhang nahihirapan habang nilulunok ito. Lalong tumindi ang sakit habang kumikilos ang Stardust liquid sa puso niya at kumakalat sa buong katawan. Dahan-daang lumakas ang aura ni Minghi habang pinapalakas ng Stardust liquid ang kanyang katawan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin upang matiis ang sakit. Nang matapos ang proseso, ang aura ni Minghi ay biglang sumabog, nagliparan ng mga dahon at alikabok mula sa kanyang kinauupuan.
Ang biglaang pagsabog ng aura sa gitna ng kagubatan ay lumikha ng shockwave na nakagambala sa katahimikan ng paligid. Huminga ng malalim si Ming-Hi at naramdaman ang ginhawa. Ang mataas na kalidad na Stardust Liquid ay epektibo, at nang tumayo siya upang suriin ang kanyang katawan, kinumpirma niyang ang lakas niya ay naging Sunblaze grade na. Isinuot ni Ming-Hi ang kanyang jacket at umalis. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng tawag mula kay Uncle Yuan. Inimbitahan siya ni Uncle Yuan na makipag-sparring kay Fingling dahil Miyerkules. Pumayag si Ming-Hi, nasa mood para lumaban matapos maabot ang Sunblaze rank. Iminungkahi ni Uncle Yuan na mag-all-out fight sila ni Fingling, kung saan hindi nila pipigilan ang paggamit ng kanilang spiritual magic. Nahirapan si Ming-Hi magdesisyon dahil ang ganitong laban ay napakadelikado, madali itong magresulta sa malubhang pinsala, o mas malala, pagkawalan ng buhay. Ngunit nang ipinangako ni Uncle Yuan na dodoblihin ang bayad, agad na pumayag si Ming-Hi at tinanong kung saan sila maglalaban. Sinabi ni Uncle Yuan na sa isang bukas na lugar.